Ano nga ba ang totoong relasyon ni Pepsi Paloma sa kanyang ina? Narito ang detalye sa naging relasyon ni Pepsi Paloma sa kanyang ina at ang kwento sa likod ng malungkot at masalimuot na pagpano ni Pepsi Paloma na isiniwalat ng mga kaibigan niya. You are watching Showbiz Ganap Global. Kung merong mga lubos na nakakakilala kay Pepsi Paloma noong kasagsagan ng kanyang karera, hanggang sa ito ay pumanaw, hindi raw yun ang nanay niya. Yan ang mga naging pahayag ng mga dating kasamahan at kaibigan ni Pepsi Paloma na mga soft drink beauties, gaya ni Sarcy Emmanuel, Coca Nicolas at ang dapat na Mirinda na si Mirna Manibog. Dahil mainit pa rin ang issue ng kaso ni Vic Soto at Daryl Yap sa pelikula patungkol kay Pepsi Paloma, nagkaroon na reunion ang mga soft drink beauties dahil sa kanilang naging interview kay Julius Babaw. Ibinahagi ang mahuling sandali sa buhay ni Pepsi Paloma at ang relasyon nito sa kanyang ina. Ayon sa kanila, hindi maganda ang relasyon ni Pepsi Paloma sa kanyang ina. Maraming mga pagkakataon na nasaksihan nila ang pagiging loner ni Pepsi Paloma dahil sa mga problema ang pinagdadaanan nito, hindi lamang patungkol sa kanyang ina, maging sa kinakasama nitong boyfriend, sa pagpapalaki sa kanyang inampong bata, maging financial problem at ang paglamlam na kanyang karera. Dumating rin sa puntong ayaw nitong umuwi sa kanilang probinsya sa Olongapo at naikwento rin nila na noong huling magkita ang mag-ina upang sana ay magdala ng ulo ng lechong baboy para sa Pasko at makabisita, ay argumento ang kinahinatnan. Hindi na nagawang idetalye pa ng mga kaibigan ni Pepsi ang kanyang personal na problema sa ina, ngunit never daw nilang nakita ang nanay ni Pepsi Paloma sa mga shootings at movie promotions. Samantalang ang mga kaibigan ni Pepsi ay suportado ng kanilang mga nanay. Sa isang dyaryo naman ay naisa publiko ang disgusto ng kanyang ina sa kinakasama nito noon na lalaki. Na-witness din daw ng mga kaibigan ni Pepsi, lalo na ni Coca Nicolas na siya kasama nito sa kanilang tinutuluyan, ang pagiging problemado noon ni Pepsi sa kanyang kinakasamang non-showbiz boyfriend na Joey ang pangalan. Idinatali naman ni Sarcy ang huling araw na nakasama niya si Pepsi Paloma bago ito tuluyang magpatiwakal. Sinabi nito na naramdaman na raw niya na darating ang araw na maaaring ang kitilin ni Pepsi ang sarili nitong buhay. Dahil isang araw bago mangyari ang kalunos-lunos na kaganapan, ay pinasundo pa raw ni Sarcy si Pepsi upang sana ay alukin na doon na lamang tumira sa kanya. Ayon kay Sarcy, kagagaling lang noon ni Pepsi sa ospital at tinawagan daw siya noon dati nilang manager na si Dr. Ray de la Cruz. Pinakuusapan daw siya nito na sunduin si Pepsi Paloma dahil nga raw ilang beses na rin itong nagtangkang magpatiwakal. Dito na binanggit ni Sarcy na tila mas lalong nakaramdam ng depresyon si Pepsi dahil sa selos sa estado ng karera ni Sarcy, kumpara sa kanya na lumamlam na. Noong mga panahong iyon kasi, bumubulusok na ang mga movie projects ni Sarcy, kaya nakapagpundar ito ng sariling bahay. Hindi raw ito matanggap ni Pepsi sapagkat si Pepsi ay naunang sumikat kaysa kay Sarcy, ngunit naungusan agad siya nito. Pinilit daw ni Sarcy si Pepsi na doon na lamang tumira muna sa kanya habang ito ay wala pang pambayad sa inuupahan nitong bahay at namomroblema financially. Ngunit gaya na sinabi nga ni Sarcy, mas pinairal daw ni Pepsi ang pride at ito'y umuwi. Ngunit ang hindi alam ni Sarcy na yun na pala ang huling araw sa mundo ni Pepsi dahil kinabukasan ay nabalitaan na ni Sarcy na tuluyan na hang nagpatiwakal si Pepsi. Bago matapos ang interview ni Julius Babaw ay mariing sinabi ng tatlong kaibigan ni Pepsi Paloma na soft drink beauties na walang katotohanan ang issue ng rape kay Pepsi Paloma. Kayo, naniniwala rin ba kayo? Leave your comment below. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap Global updates.